Dagat ng mga deboto na pinalalim ng pananampalataya sa Diyos. Ganito ang laging tagpo sa Pilipinas tuwing traslasyon ng itim na poong Nazareno. Ang panatang ito ng mga Katolikong Pinoy. Saan nga ba nag-ugat? Mahigit 400 taon nang nasa pangangalaga ng Pilipinas ang imahen ng itim na Nazareno. Sinasabing isang Mexicanong artist ang lumikha sa imahen gamit ang dark brown o halos itim ng kahoy at ang wig nito mula naman sa buhok ng ilang Chinese na babae. Noong 1600s mula Mexico ay ibinyahe papuntang Maynila ng mga paring Augustinian Recollect ang imahen. Sa gitna ng kanilang biyahe, nasunog ang galyon kung saan isinakay ang puon. Pero hindi ito natupok. Magmula noon, itinuring ng milagroso ang imahen. Taong 1606, unang nasilayan ang imahen ng itim na Nazareno sa San Juan Bautista Church sa Luneta. Pagkatapos, inilipat sa San Nicolas de Tolentino Church sa Intramuros. Nasira ang simbahan kaya dinala ang puon sa kasalukuyan nitong tahanan sa Quiapo Church. Natoon namang January 9 nang ilipat ang imahen sa kasalukuyan nitong tahanan. Kaya magmula noon, tuwing January 9, ipinaparada ang itim na Nazareno bilang paggunita sa paglilipat nito sa Quiapo Church na kilala sa tawag na traslasyon. Kalaunan nagkaroon na rin ng pahalik kung saan pumipila ang mga deboto para mahawakan ang milagrosong imahen. Humarap ang imahen ng itim na poong Nazareno sa iba't ibang klase ng pagsubok. Nakaranas na ito ng sunog, lindol, maging ang World War II pero nanatili itong buo. Bagay na sumasalamin sa pagiging matatag nating mga Pilipino sa gitna ng mga hamon sa buhay. Bakit nga ba sumusuong sa tila buwis buhay na pagsubok ang mga Pinoy makalapit man lang sa imahen? Ayon kay Nooy Quiapo Church Parish Priest Monsignor Jose Clemente Ignacio, naniniwala ang mga Pinoy na merong divine presence sa mga bagay o lugar na sagrado. Kaya pipilitin ng mga Katolikong Pinoy na makahawak, makahalik o kahit makakuha ng tuwalyang ipinuna sa imahen para lang maramdaman ang sinasabing divine presence. At ngayong taon, muling masusubok kung hanggang saan ang kakayanin ng mga Pinoy sa ngalan ng masidhing debosyon. Day Alves, GMA News.